So hello, isa nga pala sa natutunan ko lalo na sa video na sinend ni sir ay calculating mass and volume using density. Ito yung triangular na sinasabi ni sir, like mass, volume, and density. Yung mass affected by weight is gram and kilogram. Yung volume naman, ito yung mga pinangsusukat ng liquid and solid. Ito yung ml and cm. And density naman, ito yung gram and ml. Ito yung format ni sir. Like mass divided by volume and density times volume and mass divided by density. Kung ano wala sa kanila, yun yung hahanapin. Like dito, density, dito, mass, dito, volume. And para ma-explain natin kung paano to gumagana, bibigyan ko kayo ng example. Like dito, mass tas density. Hanapin natin, ay, mass and volume, hanapin natin yung density. Ito yung bibigay ako example. 280 kilogram and 500. Ito ml. Then hinahanap dito which is yung density gram or ml. So dito, pwede na ba nating i-divide sa kanilang solution to? Ito, 280 lalagay natin dito. Divided by 500. Pwede na ba? Sorry dahil naputol. Tinatanong ko kanina kung pwede na bang mag-divide dito. Pero kilogram kasi siya eh. Kaya dapat gagamitin natin to, yung tinuro ni sir na density, tas centi, tas kilo. Then, nandito yung gram. Eh, kilo yung ikuha natin. Kaya mag-add tayo ng tatlo. Like, dun sa tinuro ni sir yung may decimal dito. Di ba mag-add tayo ng 1, 2, 3. Ganon din siya. Mag-add tayo. Para magiging gram na din siya. Gram. Kasi ito ml. Then, ngayon, pwede mo na siya i-multiply. Ay, i-divide. Na 280,000 divided by 500. Which is lalabas 112. Ito na to, gram na to per ml. Ito na yung sagot dito. Yung hinahanap nating density. Ito na siya. And then, nagamit na natin to. Nakuha na natin itong density nya. Ginamit natin yung mass. Ito yung mass. kg. Tapos volume. Which is ito. Then, gagamitin naman natin to, density times volume equals mass. Hanapin naman natin dito yung mass. Ito, bigyan ko kayo ng example. 460 gram or ml. Ito yung density, gram or ml.
Tapos 40 ml. Yan. Gagawin naman natin dito, cheese dito, hanapin lang natin yung mass. Gagamitin natin 2 times. 4 times 40. Yan. Which is, pag minultiply mo siya by 460 times 40, lalabas is 18,400. Ito na yung gram. Gram na hinahanap natin sa mass. Ito na yung sagot dito. kg. Ito na yung hinahanap natin dito. Ayan. Hindi nahanap na natin yung mass dito. Nagamit din natin siya. And then, pag ito naman, pag hanapin naman natin yung mass, ay yung volume, gagamit naman tayo ng mass and density. Bibigyan ko kayo ng example. Which is dito, parang ganun lang din. Magdi-divide lang din tayo dito para makuha yung volume. Pero dito, pag nag-divide, di ba, kailangan nasa taas yung con. Yung 500. Tapos dito naman, ay sorry, 5 pala to. Para makuha natin. Yan. Pag minultiply natin siya, pag gamit to, lalabas dito ay 0.1 ml. Ito yung sagot dito. Kasi hinahanap naman natin dito, which is yung volume. Ito yung parang sa ounce. Like dun sa liquid pag sinusukat nyo siya. Ito lang po yung mga example na natutunan ko na tinuro ni Sir dun sa video.